nandyan pa rin yung kanyang pagkapanganay, yung birthright. So, minsan na ating narinig sa hapon ito na huwag natin ipagpapalit, huwag natin ibebenta ang mga bagay na sadyang napakahalaga sa ating mga buhay. Yung kapayapaan at nariyan ang kaligtasan na hindi po natin dapat ito ibenta o ipagpalit sa mga bagay na pansamantala lamang. Huwag natin ipagpalit o ibenta yung mga bagay na pangwalang hanggan. Huwag natin kayaan na ito ay mapalitan ng pansamantalang ligaya sa mundong ibabaw nito, na ito'y kukupas, na ito ay magmamali, na ito ay hindi mananatili. Kundi nais ng ating dakilang Diyos na anuman ang mangyari, tayo ay manindigan na ating ipaglaban ang ating pananampalataya, ang ating Panginoon. At huwag nating hayaan na ito ay mawala sa ating buong mga buhay. Ang mga bagay na ating nakikita, walk by faith, not by sight, not by feeling, sapagkat nariyan na maaari tayong madaya sa mga bagay na ating nakikita sa mundong ibabaw na ito, na ito'y pansamantala lamang, na ito'y maaaring maging paraan o way upang tayo mapawalay sa presence ng ating God Almighty. Sa ating buhay, nariyan yung kanyang mga isinamang mga patutuo sa kanyang buhay, bagamat natin yung trials, nandiyan yung kawalan, nandiyan yung sickness na kanya pong nararanasan sa buhay, subalit nandiyan pa rin yung kanyang pagpupursige, nandiyan pa rin yung kanyang pagsusumikap na paglingkuran ang Diyos sa kanyang buhay. At nariyan ang ating beloved brother John Chitin po, salamat sa ating dakilang Diyos. Nariyan po na bagamat siya po ay nangangailangan rin po ng kalakasan upang magkaroon ng complete healing, pero nandyan ang ating mahal na kapatid na siya nagsusumikap na sumamba at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos natin ay Diyos ng himala. So, ating naramdaman at noon nga po, may mentioning ko rin po ang pangalan ng ating beloved brother Willie Flores. Kaya po, ang tawag sa kanya noon, sa totoo lang po, doon sa mga nakikilala sa kanya na namimit namin, na ang tawag nga po sa kanya ay bukol. Dahil nga po yung patuto niya na meron siyang bukol dito po sa malapit sa. Pero yun po ay nawala. At yun po ay pinagaling at biglang naglaho, sapagkat ang Diyos ay Diyos na totoo. Ang Diyos ay Diyos na dumirinig ng panalangin, at ang Diyos ay Diyos ng himala. So mga kapatid, nariyan po na-mention yung mga pagkain ng inyong mga tosino, nandiyan po yung may-mention rin po yung mga at nandiyan po yung ating beloved brother Jonas dahil nagtapos siya sa kanyang kurso at ako rin nag-aaral. So, ibig sabihin, sa kanya din po mga magulang, nakita ko po na yung mga bagay na pagkain hindi na dapat ipakain sa mga matatanda, sa mga bata, kayo man, kahit huwag natin kainin kung ito ay nakakasama sa ating kalusugan. So, sinama ko lang po, baka mabigla kayo, bakit na-mention po yung mga pagkain. Dahil sa kanilang pag-aaral, sa aklat po ng Daniel chapter 1 verse 4, si Daniel ay nakakaalam din po sa agham, sa science. Kaya mas pinili ni Prophet Daniel na kumain ng mga vegetables na pagkain kaysa sa mga pagkain po ng hari. At sa halip na masarap na inumin, humingi rin po siya ng tubig na may inom. Yun po ang kanyang ginawa.
After 10 days, nakita nila na yung katawan niya ni Shadrach, Meshach, at Abednego ay malulusog. So, ibig sabihin, my brethren in Christ, kahit na tayo ay nasa kamay ng Diyos, tayo ay naglilingkod sa Panginoon, pinakailangan na atin din pong ingatan ang templo ng Diyos. Atin din pong ingatan ang katawang ito, sapagkat ang katawang ito, ang ating physical na pagkatawang, ito po yung templo ng Diyos. At dapat itong ingatan sapagkat ito po ay tirahan ng ating mahal na Panginoon. At magamit para sa ikapupuri, ikarangal ng ating dakilang Diyos. So kaya po mga kapatid, uulit ko po ang mensahe ng ating Panginoon na huwag nating magbili o huwag nating ipagpalit ang mga bagay na pangwalang hanggan sa mga bagay na pansamantala lamang. Ibig sabihin, ipaglaban natin ang man ang mangyari, huwag natin ipagpapalit ang ating Panginoon sa mga bagay na bumubukas tayo. At sa oras nito, tayo po mga kapatid ay dumalangin sa ating dakilang Diyos. Ang manaming Diyos na mapagpalat na makapangyarihan sa lahat, ang iisang Diyos na walang kapantay, walang katulad at kapares. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ay Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na dumitig ng pananalangin. We are here now, Lord, na kung saan lumalapit kami sa iyong trono ng iyong biyaya, na kami dakilang Diyos ay lubos na nagpapasalamat sa iyo pong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, at nariyan na kami, O Diyos, ay patuloy mong iniingatan, patuloy mo kaming pinakalinga, O Diyos. Patuloy mo kaming panghawakan ang bawat isa na narito, na anuman ang mga trials, anuman, Panginoon, ang mga bagay na dinaranas po ng bawat isa sa kanya-kanya pong mga buhay, maging physical na pangatawang, spiritual na katalingan, ikaw ang aming great physician. Dakilang Diyos, gumawa ka ng himala sa bawat buhay ng bawat isa. Ikaw siyang lubusang magbigay ng kagalingan sa lahat ng mayroong karamdaman at maranasan nila sa kanilang buhay ang milagro, ang mga himala, Panginoon. Dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na magbigay, Panginoon, ng kalakasan, katatagan, ng bawat pananampalataya, Panginoon, at lubusang pagtitiwala at pananalig sa iyo, Panginoon, na anuman ang aming maranasan, Panginoon, sa aming buhay, patuloy mo kaming, Panginoon, na panghawakan at ang bawat isa amin, O Diyos, ay manatili sa iyong presensya, manatili sa iyong mga kamay, Panginoon. Dakilang Diyos, palakasin mo ang bawat nanlulupaypay, ang bawat nangihina, ang bawat nanlalamig, O Diyos, iba yung kalakasan at iba yung alam na paglilingkod ang siyang ipagkaloob, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, na mayroong mga kanyang karupukan, kainaan, mga bisyo, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang lubusang magbigay ng kalakasan at mapagtagumpayan ito, Panginoon, at makita, O Diyos, sa mga bagay na ito na pamaraan, na ikaw, O Diyos, ang may taas, mapurit, maluwalhati, na ikaw, O Diyos, na nagbibigay ng pagtatagumpay. Dakilang Diyos, sa bawat isa na narito,
Dakilang Diyos, kayo po ang matagpo ng bawat pangailangan, ng bawat isa na narito, dakilang Diyos, at ang bawat isa, Panginoon, ay sumilangin ng iyong kapangyarihan, puspusin ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. At ang bawat isa amin na narito, dakilang Diyos, ang bawat isa, Panginoon, ay gamitin mo po na maging daluyan ng iyong pagpapala, ng iyong kapangyarihan, Panginoon. At ang bawat isa, O Diyos, ay maging asin sa mundong ibabaw nito at maging light of the world, Panginoon. Father Almighty, nariyan po, Ama, ang bawat isa na mayroong kani-kanyang mga kanaingan, mga kailingan, O Diyos. Ikaw ang magbigay katugunan, Panginoon, upang malubos ang kanilang kagalakan. Ikaw ang patuloy na magbigay kaaliwan sa bawat isa, Panginoon. At ganyan po, dahil ng Diyos, nagpapasalamat kami at dahil na sa bawat yugto ng iyong nalagawain na iyong pinangunahan, maging ang mga salita mo, Diyos, na ito po yung gabay ng bawat isa amin. Pagpalain mo po patuloy ang bawat isa na ito, Panginoon, at narinig po dahil ng Diyos, si Brother William Canyosabian, Termina, si Brother Aljonas, Panginoon, at nariyan ikaw po ang patuloy, Panginoon, na kumilos sa kanilang mga buhay at gumabay, Panginoon, at nariyan po, Diyos, at sila po magbukasyon sa amin kung saan sila babalik muli sa ibang bansa kung paano po silang ginabayan at inungatan, nariyan po sila po'y makarating ng payapa at ligtas at patuloy na igawad ang iyong protection, patuloy na igawad, Panginoon, ang iyong pong biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong pong paggabay, Panginoon. At nariyan, O Diyos, na anuman ang plano at layunin mo sa kanilang buhay, na ito po ang siyang masunod, Panginoon. Patuloan ko rin sila ng kalakasan na bukod sa iyo at malusog ng pagkatawan upang patuloy, Panginoon, na mga paglingkod po sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, ang kapayapaan, Panginoon, ay patuloy na maranasan maging ang bawat isa amin na narito, Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin at sa iyo lamang po, Ama, ang pinakamataas na papuri, ang kalwalatian, ang karangalan, ang pagkakong every praise. Yung po nakasaad sa Psalms chapter 150 verse 6. Praise ye the Lord, let all that hath breath, praise ye the Lord. So, sabi ng awit dito,
nga po, kapatid, na napakasarap po na manupuri sa ating dakilang Diyos. Sabi nga ni David sa Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord, into the house of worship. So dahil nariyan po sa Bible sa Psalms 119, 164, 7 times a day, King David praise sing God. 7 beses sa isang araw na siya ay nagpupuri sa Diyos. At ang sinasabi ng Bible, sinasabi ng mga verse nito, sa awit 113 verse 3, from the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. So si David, siya po ay isang worshiper. Palagi siyang nagpupuri, palagi siyang sumasamba sa ating dakilang Diyos. At si David ay malapit sa puso ng Diyos. Kaya po mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Diyos at isa po sa layunin ng ating God Almighty na tayo ay palaging nagpo-worship, nagpe-praise Kanya. Yan ang gusto po ng Diyos. So, sa closing prayer, once again na aking tatawagin po ang ating minamahal na kapatid na si Brother Willie po, upang siya po ang manalangin po sa pagtatapos po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. So, patuloy rin po natin silang mag-pray na yan po, kahit saan po sila, sa ibang bansa, natin din po yung presence nila. Tayo po ay iwan sa Diyos, tingin po yung Panginoon sa O Lord, maraming salamat po sa hapon ito, kung paano po namin narinig ng iyong salita. Ito po Lord, sana ay aming pamuhay ng may ako sa iyo. O Lord, maraming salamat rin po sa aming pagkikibaka sa isang buwan kung kami po ay magbakasyon sa Pilipinas. Lord, nakikita mo po ang aming puso kung paano namin itaas, purihan, lulatian ng aming buhay. Ganon din po Lord, kung paano kami iningatan ng aming pagpunta dito sa Davao, Pilipinas. Ganon din po Lord, tingin namin muli ang aming pangunguna. Ingatan niyo po kami muli, Lord, na ibalik ng aming pinanggalingang bansa sa Davao, Lord. Alam po, Lord, nandiyan ka po sa aming puso. Ikaw po, Lord, patuloy manguna, maging sentro ng aming buhay, ang aming pamilya, Lord. Ganon din po, Lord, ng aming kapatid na iiwanan dito. Ipatuloy niyo pong bigyan talento, knowledge, wisdom, at mapagpakumbabang puso ng bawat Kristiyano at marunong pong rumispeto ng bawat isa, ng Panginoon. I-monitor mo po sila sa kanilang maging katapatan sa iyo. O Lord, maraming salamat po sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Ito po, at ang kapayapaan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay sumahan ng lahat. God bless you all and to God be all the glory. So, happy birthday po sa ating beloved sister, Agripina Agri. At sana po, patuloy din po tayo maglingkod sa ating dakilang Diyos. So, magbagyan po bawat isa sa pangalan ni Jesus. So, yun po pala, nakaprepare na po. So, tayo po na ngayon, sa magbagyan po tayo sa pangalan ni Jesus. Sa hawin ng
Praise